Hi guys, good morning to everyone. Good morning Dubai, good morning Philippines. So blessed Friday po ngayon. At pasok na naman. So kumusta naman kayo dyan? Shoutout na lang po sa inyong lahat. Wala pa po tayong inquiries sa ngayon. So sino man yung gusto pa-inquiry, yung meron pong inquiries, message lang po sa akin inbox. Malamig pa rin. So yun nga guys, bali kawawa naman si ate. Huli niya na napanood yung mga videos ko napanood niya yung videos ko, nakapagbigay na siya ng pera dun sa OFW loan. Parang feeling ko nag-uumiyak siya habang nag-message sa akin. Kawawa naman. 50,000 guys ang nakuha sa kanya. So sabi ko sa kanya, kung may mawawala sa'yo, may babalik yan doble, kaya hayaan mo na, i-move on ka na lang. Kasi kailangan niya maka-move on kasi mahirap yun, OFW siya, tapos isip siya ng isip dun sa wepe. Last week lang guys, nakapagbigay siya ng 50k. Sayang. Tapos continuous pa rin siya continuous pa rin nagme-message sa kanya, pero hindi niya kilala, hindi niya alam kung anong mga identity. May mga sinend sa kanyang mga IDs, picture, pero pag inilagay niya pag sinearch niya sa Facebook, walang Facebook yung name. Nagsasend ng DTI, pero meron sinend sa kanya na DTI ba yun, pero parang hindi verified. Nung binasa ko yung DTI, paso na yung ano guys, paso na yung date. Sus, sabi ko, hindi mo ba nabasa yan? Hindi, sobrang tiwala daw. Kaya guys, sa mga OFW, once again, inuulit ko, mag-ingat po kayo. Tayo nagpapakahirap dito sa ibang bansa para sa pera, para sa ating pamilya, tapos maibibigay lang natin sa scammer. Grabe nangyari kay ate, 50k. So sana sa mga makakapanood nito at doon sa mga videos ko na warning para sa mga OFW, paki-like and share na lang po para ma-spread out at maraming kasi ito ay parang paalala lang. Wala po tayong sinisiraan dito. At inuulit ko, hindi naman sila lahat. Meron din talagang legit. So sa 10 mga manloloko o sa 10 mga kumpanya na ganyan, isa lang yung legit dyan. Siyam dyan, katsara na. So yun nga guys, bali ingat na lang po kayo dyan. Ay, daming manloloko. Wala silang pakialam kung ano yung nila, basta regarding sa pera. Gusto nila easy money. So gamit ang social media yan, pero patuloy pa rin lumalabas yung mga ads, iba't ibang name lang. May lumalabas na ads, OFW loan, OFW insura, yung mga ganun ba. Minsan sa messenger, sa inbox,
nandoon naka-ads din. Nakakapagbayad sila ng ano, siguro yung binabayad nila kay sa pag-advertise is galing din sa pera ng OFW. At saka talaga makaki-clickbait ka eh. Lalo na pagka kailangan mo ng pera. Basta ito lang tandaan nyo guys. Kapag madali yung proseso, madali yung pag-approve sa inyo, huwag na kayo maniwala dyan. Lalo na pag wala kayong hindi kayo hinahanapan ng mga requirements. Ang mga pandalin ni dyan easy, 24 hours approve. Yun. Same status nung nangyari sa kanya, nangyari sa iba. Yung naikwento niya sa akin, sabi ko, yan ba yung may unpraise? Sabi niya, opo kuya, unpraise. Pinagbabayad ako ng una 50k. Sabi ko, wala akong pera na 50k. So nagbigay siya ng 20 and then tatlong sunod na 10. Sabi ko, hindi mo ba natunugan? Bakit kailangan ka magbigay? Eh, di ba sa una pa lang sinasabi na walang hidden charges. Tapos ngayon, bakit sila nanghihingi ng unpraise, di ba? So yun. So guys, nakakalungkot man. Wala tayong magagawa. Shoutout na lang si ate, gaya na napag-usapan natin, para hindi mabaliwala yung para maibsan yung kalungkutan dyan. Share mo na lang yung i-share mo, pakishare na lang yung gaya na napag-usapan ng mga lahat ng videos ko. At itong gagawin kong videos, pakishare na lang para po kumalat at magkaroon ng bigay balbala sa mga ibang tao. Hindi lang sa OFW, mayroon din mga business kumakagat minsan, mga businessman, businesswoman dyan din sa Pinas. So ganoon na lang guys. Have a blessed day, Friday, and shout out to everyone. Thank you to my wife, my kids na patuloy na sumusuporta sa akin mga videos. So shout out po, and thank you Lord, and thank you kay Meta sa patuloy niyang pag-support sa aking mga videos din. So thank you, God bless, and peace to the world. Peace, not war. Thank you guys. Assalamualaikum.